Sa maliit na bayan sa La Union, si Aling Delia, isang 50 taong gulang na tindera, ay kilala sa kanyang masipag at matapat na pagtitinda ng banig at basahan. Bawat umaga, bukang liwayway pa lamang ay abala na siya sa pag-aayos ng kanyang munting tindahan sa tabi ng palengke, kung saan ang kanyang masasayang pagbati ay sumasalubong sa mga maagang mamimili. Kahit simple lang ang kanyang pamumuhay, masaya si Aling Delia sa kanyang ginagawa. Kilala siya sa kanyang mabuting pakikitungo sa mga tao. Siya ay di lamang tindera, siya ay kaibigan, tagapakinig, at minsan, tagapayo sa kanyang mga suki. Ngayong umagang ito, kasama niya ang kanyang pusa, na mahimbing na natutulog sa isang sulok ng tindahan, habang maingat niyang inaayos ang mga banig at basahan, na ibebenta niya sa mga mamimili. Ang mga banig ay makulay at matibay, yari sa pinakamagandang materyales na makikita sa kanilang probinsya. Aling Delia, magkano po itong banig? Tanong ni Aling Iday, isa sa mga mamimili na pumunta sa tindahan. Aling Iday, napili niyo po ang isa sa pinakamaganda kong banig. Para po sa inyo, bibigyan ko kayo ng magandang presyo, sagot ni Aling Delia na may ngiti. Tulad ng nakagawian, hindi lamang bilihan ang naganap sa pagitan nila. Naglaan din sila ng oras para magpalitan ng kwento at kumustahin ang isa't isa. Kamusta na po ang pamilya niyo? Tanong ni Aling Delia habang maingat na tinalian ang banig na napili ni Aling Iday. Maayos naman Aling Delia, naghahanda na para sa darating na pista. Siguradong marami na naman ang bibili ng inyong mga banig para sa mga bisita, tugon ni Aling Iday na may kasamang pag-asam sa nalalapit na kasiyahan. Mabuti naman po kung ganun. Sana ay maganda ang panahon sa pista, sagot ni Aling Delia, na lagi ring umaasa na magiging maayos ang lahat para sa kanyang mga kababayan. Pagkaalis ni Aling Iday, sandaling pinagmasdan ni Aling Delia ang paligid ng kanyang tindahan. Napuno ito ng mga produkto na bunga ng kanyang pagsisikap at dedikasyon. Sa sandaling iyon, nadama niya ang isang pamilyar na pakiramdam ng pasasalamat at kasiyahan, sa simpleng pamumuhay na kanyang tinatamasa. Hindi man siya mayaman sa pera, ngunit siya ay sagana sa pagmamahal at respeto ng kanyang komunidad. Ngunit, hindi niya alam na sa paglipas ng araw, isang di inaasahang bisita ang magdadala ng pagbabago sa kanyang buhay, pagbabagong mag-uumpisa sa isang lumang banig na may taglay na lihim. Isang mainit na hapon, abala si Aling Delia sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Sa ilalim ng araw na nagpapasiklab ng init, pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo, habang tinutupi ang mga banig at basahan sa kanyang tindahan. Tahimik ang paligid, tila natutulog ang bayan sa tindi ng init, nang biglang may lumapit na matandang babae. May dala siyang banig na tila nagdanas na ng mahabang panahon. Ang gilid ng banig ay punit-punit na, at ang mga kulay nito'y kupas na. Magandang hapon po Aling Delia, bati ng matanda sa mahinang tinig. Narinig kong ikaw ang pinakamahusay sa pagkukumpuni ng mga banig dito sa bayan. Maaari po bang magpatulong? Nagulat si Aling Delia ngunit agad siyang ngumiti. Magandang hapon din po. Aba, napakaganda po ng banig ninyo kahit luma na. Saan po ninyo nakuha ito? Mula pa ito sa aking lola, Aling Delia. Minana ko ito sa kanya, at mahalagang mahalaga ito sa akin. Nais ko sanang ipaayos, kung maaari. Inilapag ni Aling Delia ang banig sa mesa at sinimulan niyang tingnan ang bawat sulok nito. Napansin niyang may kakaibang disenyo ang mga hibla, mga hugis at simbolo na hindi niya pa kailanman nakita. Kakaiba po ang banig na ito. Parang may kwento sa bawat hibla, sabi niya habang sinisimulan na ayusin ang mga nasirang bahagi. Tahimik ang matanda, nakamasid lamang kay Aling Delia habang nagkukumpuni ito. Sa bawat pag-angat ng kamay ni Aling Delia, dama niya ang tila malamig na enerhiya mula sa banig. Tila ba may sariling buhay ang mga hibla nito, nagpaparamdam ng isang misteryosong lakas na ngayon lang niya naramdaman. Habang inaayos niya ang mga punit, hindi maiwasang maglaro ang kanyang imahinasyon, anong meron sa banig na ito? At bakit parang may kakaiba itong daladalang enerhiya? Pagkalipas ng ilang sandali, natapos din niya ang pagkukumpuni. Iniabot niya ang banig pabalik sa matanda at ngumiti ng magaan. Ayan po, naayos ko na. Napakaganda pa rin po nito, kahit po luma na. Nagpasalamat ang matanda sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang dating kulubot na mukha ay naging makinis at maliwanag, ang kanyang payat na katawan ay naging masigla, at ang kanyang mata ay nagningning na parang mga bituin sa gabi.
Sa isang iglap, ang matandang babae ay nagbago mula sa karaniwang anyo, at naging isang makapangyarihang nilalang, kaakit-akit at may isang hindi maipaliwanag na presensya. Ako si Malaya, isang diwata, malumanay na wika ng babae. Ang kanyang tinig ay tila isang ihip ng malamyos na hangin, na nagpapasigla sa buong tindahan. Halos hindi makapaniwala si Aling Delia. Isang diwata. Totoo po ba ito? Tanong niya ng halos pabulong, habang nakatitig sa bagong anyo ng kanyang kaharap. Ngumiti si Malaya, ang kanyang ngiti ay puno ng kabutihan at misteryo. Oo, Aling Delia, isa akong diwata, at ikaw ay napili ko para bigyan ng isang bihirang biyaya, dahil sa iyong kabutihan at malasakit sa kapwa. Hindi makapagsalita si Aling Delia, ngunit nararamdaman niyang ang puso niya ay punong-puno ng kagalakan at pagkamangha. Ngunit, bakit po ako? Isa lamang po akong simpleng tindera. Hindi mo kailangang maging mayaman o makapangyarihan upang makatulong sa iba, sagot ni Malaya. Napili kita dahil sa iyong mabuting puso. Kaya't bilang pasasalamat, nais kong iwan ang banig na ito sa iyo, at para sa iyong kaalaman, may dala itong kapangyarihan. Pinagmasdan ni Aling Delia ang banig, hindi pa rin makapaniwala. Anong uri ng kapangyarihan po? Tanong niya, dama ang kaunting kaba at pananabik. Ngumiti si Malaya at hinaplos ang banig. Anumang bagay na ilalagay mo sa banig na ito ay maaaring magbagong anyo at maging ginto, paliwanag niya, na tila nagdulot ng halong kasiyahan at pangamba kay Aling Delia. Ngunit tandaan mo, Aling Delia, may kasamang babala ang biyayang ito. Babala po, tanong ni Aling Delia, bahagyang nanginig sa takot. Oo, sagot ni Malaya, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang ginto ay may kapangyarihang tuksuhin ang puso ng tao. Kung gagamitin mo ito ng may kasakiman o ipagsasabi sa iba ang kapangyarihang taglay nito, ang biyaya ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Tahimik na nag-isip si Aling Delia, at daman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Alam niya kung gaano kalaki ang tukso ng kayamanan, ngunit naramdaman din niya ang tiwala ng diwata sa kanya. Pangako po, gagamitin ko ito ng may kabutihan, mahina niyang sabi. Mabuti, sagot ni Malaya. Naway manatili kang matapat at magamit mo ang biyayang ito sa tama. Sa isang iglap, naglaho si Malaya, iniwan ang banig kay Aling Delia. Nakatitig siya sa mahiwagang banig, ang kanyang isip ay puno ng pangarap at pangamba. Alam niyang hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay, at ang bawat gagawin niyang desisyon ay may kaakibat na responsibilidad, na maaaring magdulot ng kabutihan o kasiraan sa kanyang komunidad. Sa mga unang linggo ng pagkakaroon ng mahiwagang banig, masaya at maingat na ginamit ni Aling Delia ang kapangyarihan nito, upang makatulong sa kanyang mga kapitbahay at kamag-anak. Tahimik niyang binibili ang kanilang mga lumang gamit, mga sirang kasangkapan, lumang alahas, at mga gamit na wala ng silbi, at sa bawat gabi, inilalagay niya ito sa banig. Minsan ay isang sirang relo, minsan isang kalderong may butas, at sa bawat paglatag niya ng mga ito sa mahiwagang banig, nagiging ginto ang mga ito. Isang umaga, dumating si Aling Miring, ang kanyang kapitbahay na matagal nang nagtatangkang mag-ipon para sa pangarap na tindahan. Aling Delia, narinig ko po kay Aling Berta na tumutulong po kayo sa pagbili ng mga luma naming gamit. May lumang vase po ako rito, baka magustuhan nyo, alok niya habang medyo nahihiya. Ngumiti si Aling Delia at kinuha ang vase. Naku Aling Miring, hindi mo na kailangan pang mag-alala. Sige, bibilhin ko ito sa iyo. Binayaran niya si Aling Miring, at sa kanyang isipan ay masaya siya sa bawat maliit na tulong na naibibigay niya. Labis ang tuwa ni Aling Miring at agad na nagpasalamat. Maraming salamat po, Aling Delia. Ang laki ng naitulong nito sa akin. Malapit na akong makapag-ipon para sa pangarap kong tindahan. Hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan, anya, halos mapaluha sa tuwa. Ngumiti si Aling Delia. Walang anuman, Aling Miring. Masaya akong makatulong. Lahat tayo ay may pangarap. Sa gabing iyon, maingat niyang inilatag ang vase sa mahiwagang banig, at sa isang kisap mata, nagbago ito at naging purong ginto. Agad niyang ipinagbili ang gintong vase sa bayan at nakakuha ng malaking halaga. Kinabukasan, ipinatawag niya si Aling Miring at iniabot ang malaking bahagi ng perang nakuha mula sa pagbebenta ng gintong vase. Namutla si Aling Miring sa gulat at tuwa, at halos hindi makapaniwala sa kabutihang ipinakita sa kanya ni Aling Delia.
Aling Delia, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Napakalaking halaga nito. Malaking tulong ito sa aking pangarap na tindahan, sabi ni Aling Miring, halos maiyak habang mahigpit ang hawak sa pera. Ang mahalaga, Aling Miring, ay matutupad mo ang pangarap mo, sagot ni Aling Delia, puno ng kasiyahan ang puso. Sa bawat araw na lumipas, patuloy ang pagtulong ni Aling Delia sa kanyang mga kapitbahay. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng ginhawa at pag-asa, at hindi maiwasang magpasalamat sa kanya. Hindi nagtagal at dumalaw si Mang Tomas, isang matandang mangingisda na nahihirapan din sa buhay. Aling Delia, mahina niyang sabi, baka ho may kilala kayong gustong bumili nitong lumang orasan ko. Sira na kasi, at wala na akong magawa para ayusin. Puno ng malasakit si Aling Delia at agad siyang nag-alok ng tulong. Sige po Mang Tomas, ako na ang bibili ng orasan ninyo. Iniabot niya ang perang papel sa matanda, na labis na nagpasalamat. Nang sumapit ang gabi, inilagay niya ang bangka sa banig, at sa isang kisap mata, ito ay naging ginto. Nang sumunod na araw, ipinagbili ni Aling Delia ang gintong orasan at ibinigay ang malaking halaga kay Mang Tomas. Mang Tomas, sabi niya, narito po ang tulong para sa inyo. Sa halagang ito, makakabili po kayo ng mas maayos at mas malaking bangka para sa trabaho ninyo. Napaiyak si Mang Tomas sa laki ng tulong na natanggap. Salamat po Aling Delia. Hindi ko na kailangang mag-alala. Makakabili na po ako ng bagong bangka para makapagpatuloy sa hanap buhay. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Ang mahalaga po Mang Tomas, ay patuloy tayong nagtutulungan sa komunidad, sagot ni Aling Delia, masaya sa pagtulong sa kanyang kapitbahay. Ngunit sa bawat araw ng pagtutulong ni Aling Delia, unti-unti niyang napansin ang mga gintong bagay na dumarami sa kanyang tahanan. Isang gabi, habang tinitingnan ang mga gintong kawali, plato, at iba pang kagamitan, napaisip siya, paano kaya kung gagamitin ko rin ang ilan para sa sarili ko? Wala namang masama sa pagbibigay ng kaunting ginhawa para sa aking sarili, hindi ba? Nang sumunod na araw, dumalaw siya sa tindahan ng alahas sa bayan at bumili ng hikaw na may diamante gamit ang ilan sa kanyang gintong bagay. Isang simpleng regalo para sa akin, sabi niya sa kanyang sarili, habang minamasdan ang bagong hikaw sa kanyang tainga. Hindi naman siguro masama ito. Maraming taon na akong nagtatrabaho ng mabigat, siguro'y oras na rin para matamasa ko ang kaunting kaginhawahan. Hindi nagtagal, sinimulan niyang bumili ng ilang mag-agarang damit at kasangkapan, gamit ang mga ginto mula sa banig. Isang araw, dumalaw muli si Aling Miring, at napansin ang mga bagong gamit ni Aling Delia. Aba, Aling Delia, ang ganda ng mga bagong furniture mo. Bago rin po ba ang mga upuan? Tanong niya, puno ng pagkamangha. Nabigla si Aling Delia, hindi inasahan na mapapansin ni Aling Miring ang mga pagbabago. Oo Aling Miring, nakuha ko ito sa isang kaibigang nagbebenta. Malaking diskwento naman kaya't nakabili ako, palusot niya, ngunit daman niya ang kirot ng konsensya. Sa gabing iyon, habang siya'y mag-isa sa kanyang tahanan, napaisip siya ng malalim. Tama pa ba ang ginagawa ko? Parang unti-unti na akong nasasanay sa ginto. Alam niyang nagsisimula na siyang maging sakim, ngunit nahihirapan siyang talikuran ng kasiyahan at kaginhawahan na dala ng yaman. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang natutuksong gamitin ang kapangyarihan ng banig para sa sarili niyang kapakanan. Ang dating puso niyang mayroong malasakit at kasiyahan sa pagtulong ay unti-unting napalitan ng pagnanasa sa mas magarang pamumuhay. Ngunit sa kaloob-looban niya, naroon pa rin ang paalala ni Malaya, huwag gamitin ang kapangyarihan sa kasakiman, o magdudulot ito ng kapahamakan. At sa puntong iyon, natanaw niya ang sarili sa salamin, suot ang kanyang bagong hikaw at bagong damit. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pagkalito at pangamba. Paano kung magkamali ako? Mapapatawad kaya ako ng diwata? Ngunit hindi pa rin niya matanggal ang pangarap ng mas magandang buhay, isang pangarap na nagsisimula ng lumukob sa kanyang puso. Isang hapon, habang abala si Aling Delia sa pag-aayos ng kanyang mga bagong gamit, sa kanyang malaki at magarang bahay, lumaganap ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang himala. Mula sa simpleng tindera ng banig, bigla siyang nagkaroon ng kapansin-pansing kayamanan, na nagtulak sa marami na magtanong kung saan ito nagmula. Ang kanyang bagong tahanan, na puno ng mga kagamitang may gintong detalye,
ay naging sentro ng usisero't usiserang mga kapitbahay at mga bisita na galing sa iba't ibang lugar. Kahit ang dati niyang tahimik na pamumuhay ay unti-unting nabalot ng ingay ng mga tsismis. Isang araw, habang pinupunasan niya ang isang bagong gintong orasan, may kumatok sa kanyang pintuan. Ito ay si Mang Densyo, isa sa mga matagal niyang suki, kasama ang iba pang mga tao mula sa bayan. Aling Delia, naparito kami dahil narinig namin ang tungkol sa iyong mga himala, simula ni Mang Densyo, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at paghanga. Totoo bang nagiging ginto ang mga lumang gamit dito? Napalunok si Aling Delia, hindi inaasahan ang tanong na ito mula sa isang pamilyar na mukha. Mang Densyo, baka nagkakamali po kayo. Wala pong mahiwagang nangyayari dito. Bunga lang po ito ng mga pinag-ipunan ko sa pagtitinda, tugon niya, pilit pinapanatiling maging mahinahon, kahit na ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Hindi kumbinsido si Mang Densyo, at patuloy ang kanyang pag-usisa. Pero Aling Delia, sabi nila, pati mga lumang basahan mo daw ay nagiging ginto. Marami ang nagkaka-interes at gusto ring makita kung paano. Nang marinig ito, naramdaman ni Aling Delia ang bigat ng mga haka-haka na maaaring maglagay sa kanya sa hindi magandang sitwasyon. Mang Densyo, mga kaibigan, pasensya na po kayo. Wala po akong maipapakitang ganoong bagay. Simpleng tao lang po ako na nagkataon na may kaunting swerte sa negosyo. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, dumami ang mga usisero at mga tsismosa, at hindi nagtagal, araw-araw nang may mga tao sa labas ng kanyang bahay, umaasang masilayan ang sinasabing mahiwagang banig. Isang gabi, habang nakaupo si Aling Delia sa kanyang sala, pinagnilayan niya ang mga pangyayari. Bakit ba hindi sila tumitigil? Paano kung malaman nila ang totoo? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang kumikinang na mga palamuti sa kanyang bahay. Nasa puntong hindi na makayanan ni Aling Delia, ang patuloy na pagdagsa ng mga usisero at interesado sa kanyang tahanan. Naging labis ang kanyang pangamba at kawalan ng katahimikan. Kaya't sa isang matinding pag-aalinlangan, nagpasya siyang sabihin ang totoo sa ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan. Umaasa siyang sa ganitong paraan, titigil ang usap-usapan at makakabalik siya sa tahimik na pamumuhay. Isang gabi, inanyayahan niya ang kanyang mga pinsan, kapatid, at ilang matatalik na kaibigan sa kanyang bahay. Mga kaibigan, mga kamag-anak, bungad ni Aling Delia habang nakaupo sa gitna ng sala, hawak ang mahiwagang banig, nais kong ipagtapat sa inyo ang totoo. Tumigil siya ng sandali, huminga ng malalim, at ipinakita ang banig na nagbigay sa kanya ng kayamanan. Ang banig na ito ay may kapangyarihang gawing ginto ang anumang bagay na ilagay dito. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Talaga ba Aling Delia? Bulalas ni Ernesto, isa sa kanyang mga pinsan. Kaya pala bigla kang yumaman. Maaari ba naming makita kung paano gumagana? Napatango si Aling Delia, na may halong kaba at saya sa kanyang puso. Opo, pwede ko itong ipakita sa inyo. Magdala lang kayo ng mga gamit na gusto ninyong gawing ginto. Hindi nagtagal, isa-isa nilang inilapag ang kanilang mga dala sa banig, mga lumang alahas, sirang kasangkapan, at kahit ilang maliliit na kagamitan. At tulad ng isang milagro, nagliwanag ang banig at unti-unting nagbago ang mga ito sa purong ginto. Namangha ang lahat, hindi makapaniwala sa kapangyarihang kanilang nasaksihan. Aling Delia, pwede pa bang isa pa? Itong luma kong hikaw na nabali, sambit ni Aling Linda, isa sa mga malapit niyang kaibigan, habang nagmamadaling isama ang isa pang gamit. Sandali lang, sabi ni Aling Delia, nagulat sa pananabik sa mukha ni Aling Linda. Isa-isa lang, mga kaibigan. Ngunit tila hindi na nila mapigilan ang kanilang kasakiman. Isa-isa nilang inilalapag ang mas marami pang bagay sa banig. Maging si Ernesto, na dating tahimik at mapagbigay, ay nagdala ng buong bag ng lumang kagamitan mula sa kanilang bahay. Aling Delia, itong mga ito naman, sabi niya, halos hindi na alintana ang pagsisiksikan nila sa paligid ng banig. Sa mga sumunod na araw, ang balitang ito ay lumaganap din sa kanilang komunidad. Mga malapit na kamag-anak at kaibigan ay dumagsa sa kanyang tahanan, at lahat sila ay may daladalang mga gamit, inaasahan na mababago ang mga ito sa ginto. Sa una, masaya si Aling Delia na natutulungan ang kanyang mga mahal sa buhay, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang ang simpleng mga pangarap ng kanyang mga kamag-anak
ay napalitan ng labis na pagnanasa. Minsan nakita niya ang dalawang pinsan, sina Dino at Ben, na nag-aaway sa harap ng kanyang bahay. Akin na yan. Ako ang unang nagsabi kay Aling Delia na gagawin kong ginto ang relo na yan, sigaw ni Dino, habang hawak ang sirang relo na gusto niyang gawing ginto. Ano? Ako ang nagdala nito dito, kaya't dapat ako ang mauuna, sagot ni Ben, na hawak din ang isa pang gamit na nais niyang ipalit sa ginto. Nakaramdam ng pagkabahala si Aling Delia habang pinagmamasdan ang pagtatalo ng kanyang mga kamag-anak. Hindi lamang basta inggitan ang nakikita niya, kundi pati na rin ang matinding pagnanasa sa kayamanan na tila unti-unti nang binabalot ang kanilang mga puso. Hindi ganito ang nais kong mangyari, bulong niya sa sarili, napansin ang pagbabago sa kanilang mga ugali, mula sa simpleng pamumuhay at pagtutulungan, ngayon ay nagkakagulo at nagpapaligsahan sila sa pag-angkin ng kayamanan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagkukumpuni at pag-aalaga ng banig, nag-iisa siyang nakaupo sa kanyang sala, iniisip ang mga nangyayari. Tama pa ba ito? Masyado na bang nakakasama ang kapangyarihan ng banig na ito? Alam niyang ang mga kamag-anak at kaibigan na dati mapagbigay at mapagmalasakit, ngayon ay tila binubulag ng kasakiman. Ngunit sa kabila ng kanyang mga agam-agam, hindi rin niya maiwasan ang kanyang sariling pagnanasa. Bakit ko nga ba pipigilan ang sarili ko? Karapatan ko rin ang matikman ang yaman na matagal kong pinangarap. Sa puntong ito, si Aling Delia mismo ay nahulog na rin sa bitag ng kasakiman. Sinimulan niyang mag-ipon ng mga gamit na kanyang gustong gawing ginto para sa sarili. Ngayon, hindi na lamang para sa kanyang mga kamag-anak, kundi pati na rin para sa sarili niyang kapakinabangan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang nawawala ang dating kapayapaan sa komunidad. Nagkaroon ng inggitan at pag-aalitan. Ang mga kamag-anak at kaibigan ni Aling Delia ay nagsimulang magduda sa isa't isa. Ang dati nilang pagtutulungan ay napalitan ng mga lihim at inggitan. Ang bawat isa ay nag-iisip na dapat silang unang makinabang bago ang iba. Hanggang isang araw, habang nakaupo si Aling Delia, at nakatingin sa mga nakakalat na gintong kagamitan sa kanyang paligid, napagtanto niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Napapalibutan man siya ng ginto, ramdam niya ang kalungkutan sa kanyang puso. Ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak na dati may malasakit sa isa't isa, ngayon ay nag-aaway-away dahil sa kayamanang ibinigay ng banig. Pati siya, na noon ay may layuning makatulong, ay ngayon naligaw na rin sa landas ng kasakiman. Sa kanyang pag-iisip, napaluha si Aling Delia. Ito ba ang pinangarap ko? Ito ba ang kapalit ng kapangyarihan ng banig? Isang tahimik na gabi, matapos ang mga araw ng pagkabalisa at inggitan sa komunidad, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbal kay Aling Delia. Ang mahiwagang banig na pinagmulan ng kanyang yaman, ay ninakaw mula sa kanyang bahay. Kinabukasan, pagkatapos niyang matuklasan na nawawala ang banig, lubos na kalungkutan at takot ang naramdaman ni Aling Delia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatawagan ang kanyang mga malalapit na kaibigan at kapamilya, upang ipaalam ang nangyari at humingi ng tulong. Mang Densyo, nawawala ang banig, halos pabulong niyang sinabi sa telepono, ang bawat salita'y may halo ng takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung sino ang may gawa, pero kailangan ko ng tulong. Baka pwede kang pumunta dito. Ilang sandali lang, dumating si Mang Densyo kasama ang ilan sa kanilang mga kapitbahay na nag-aalala rin para kay Aling Delia. Isa-isa nilang sinuri ang paligid ng bahay, naghahanap ng anumang bakas o pahiwatig kung sino ang maaaring gumawa ng krimen. Aling Delia, may napansin ka bang kakaiba o may ibang tao bang nagawi dito nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Mang Densyo, habang maingat na pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay para sa anumang bakas. Wala naman Mang Densyo, walang ibang tao dito maliban sa mga kaibigan at mga kamag-anak, tugon ni Aling Delia, ang kanyang boses ay nanginginig sa nerbiyos. Kagabi lang, nung isara ko ang bahay bago matulog, nandito pa ang banig. Hindi ko talaga alam kung paano. Habang nag-uusap sila, sumali sa kanila si Ben, na tila nag-aalala rin. Aling Delia, nakakagulat naman po ang nangyari. Kung may maitutulong ako, sabihin niyo lang po. Tiningnan siya ni Aling Delia, na puno ng pag-aalinlangan at takot, ngunit wala siyang matibay na dahilan para pagdudahan si Ben o sino man sa mga kamag-anak at kaibigan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagmungkahi si Aling Nena, isa pang kapitbahay, baka kailangan natin ipaalam ito sa pulis. Kung ninakaw ang banig,
maaaring malayo na ang narating nito. Sumang-ayon si Aling Delia, bagamat labag sa kanyang kalooban. Tama ka Aling Nena, marahil nga'y kailangan na nating ipagbigay alam sa mga awtoridad. Ang pagnakaw sa banig ay hindi lamang nagdulot ng kalungkutan at kaguluhan kay Aling Delia, kundi nagpataas din ng tensyon sa kanilang lugar. Ang dating magkakasundo at mapayapang magkakapitbahay ay napuno ng hinala at takot. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagsimulang mag-usisa ang mga tao hindi lamang kung sino ang nagnakaw, kundi kung paano maibabalik ang dati nilang mapayapang pamumuhay. Ang trahedyang ito ay hindi lamang nag-iwan ng pangamba sa seguridad ng kanilang ari-arian, kundi nagdulot din ng pag-aalinlangan sa pagtitiwala sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, habang naghihintay ng balita mula sa pulisya, labis ang pag-aalala ni Aling Delia. Tila ba ang bawat kaluskos at bawat anino sa labas ay nagdudulot ng takot na baka may masamang mangyari ulit. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, sino sa aking mga pinagkakatiwalaan ang may kagagawan nito? Ang pagkawala ng banig ay hindi lamang isang pangyayaring kriminal, ito ay isang pagsubok sa kanyang tiwala at pananampalataya sa kanyang kamag-anak at kaibigan. Matapos ang pagkawala ng mahiwagang banig, nagpasya si Aling Delia na hanapin ito hindi upang muling magamit ito, kundi para wasakin ito. Naisip niyang ito lamang ang paraan upang maibalik ang kapayapaan sa kanilang lugar, at wakasan ang kasakiman na lumukob sa kanyang komunidad. Isang umaga, habang nagkakape sa kusina, kinausap niya si Mang Densyo, na naging matalik niyang kaibigan, at tagapayo sa mga panahong ito ng kaguluhan. Tinimbang niya ang kanyang mga salita, bago tuluyang ibinahagi ang kanyang pasya. Mang Densyo, naisip kong hanapin ang banig. Hindi para gamitin muli, kundi para sirain, mahinahon niyang sinabi, habang tinitingnan ng matalik na kaibigan. Kailangan kong sirain ang banig, para matapos na ang kasakiman at kasamaan na naidulot nito sa atin. Si Mang Densyo, na may halong pag-aalala at pag-unawa sa mukha, ay sumang-ayon. Aling Delia, naiintindihan ko ang iyong nais, at suportado kita. Pero paano natin ito sisimulan? Saan tayo magsisimula? Napabuntong hininga si Aling Delia. Hindi ko alam Mang Densyo. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong sirain ang ugat ng kasakiman dito sa lugar natin. Walang masama sa pagyaman, kung gagamitin ito sa kabutihan, pero kung ang pagyaman ang makakasira ng magandang samahan natin dito sa lugar natin, ay mas magandang sirain ko na lang ito. Nagbigay si Mang Densyo ng mungkahi. Siguro, maaari tayong magsimula sa pagtatanong-tanong ulit sa mga kapitbahay. At kailangan nating maging mas maingat sa pagtuklas kung sino ang maaaring may motibo. Sumang-ayon si Aling Delia at magkasama silang nagplano kung paano magsasagawa ng masusing paghahanap. Nagdesisyon silang bumisita sa mga tindahan at bahay, na malapit sa lugar kung saan huling nakita ang banig. Sa kanilang pag-iikot, kinausap nila ang bawat isa sa kanilang mga kapitbahay. Sa bawat pag-uusap, pilit nilang hinahanap ang anumang pahiwatig na maaaring magturo sa kinaroroonan ng banig. Kumusta Aling Marta? Naparito kami ni Mang Densyo upang magtanong kung may napansin kang kakaiba, o may ibang tao bang nagawi dito nitong mga nakaraang araw, mahinahon na tanong ni Aling Delia sa isa sa kanilang mga kapitbahay. Aling Delia, wala naman akong napansin. Pero alam mo ba, may nakita akong hindi pamilyar na sasakyan dito noong isang gabi. Hindi ko lang matandaan kung anong araw yun, sagot ni Aling Marta, na tila ba nag-iisip ng malalim. Lumipas ang ilang araw ng paghahanap ngunit walang malinaw na resulta. Sa bawat araw na wala silang natagpuan, lalo lang nadarama ni Aling Delia ang bigat ng kanyang pasya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang ituloy ang paghahanap. Ang paghahanap ni Aling Delia ay hindi lamang pisikal na paglalakbay, kundi isang emosyonal na paglalakad patungo sa pagtubos ng kanyang sarili at ng kanyang komunidad. Sa bawat hakbang, bitbit niya ang pag-asa na sa pagsira ng banig, maaari niyang maibalik ang dati nilang payapa at masaganang buhay. Sa kanilang misyon na mahanap ang nawawalang banig, nagtungo sina Aling Delia at ang kanyang mga kaibigan kay Ben, umaasang makahingi ng tulong sa kanya para mahanap ito. Sila'y puno ng pag-asa na si Ben, bilang isang malapit na kamag-anak at minsang pinagkatiwalaan, ay makakatulong sa kanilang adhikain. Habang papalapit sila sa bahay ni Ben, pinag-usapan nila ang mga posibleng lugar kung saan maaaring dinala ang banig. Ngunit nang marating nila ang kanyang tahanan, ang kanilang mga plano ay biglang nagbago,
nang masilayan nila ang isang hindi inaasahang tagpo mula sa nakabukas na bintana. Doon, sa gitna ng sala, nakita nila si Ben na abalang-abala sa paggamit ng banig. Nakalatag ito sa sahig habang ilang kutsara at tinidor ang nakalagay dito. Sa kanilang pagkakatago, nasaksihan nila kung paano nagbago ang anyo ng mga kutsara at tinidor. Mula sa pagiging lumang kagamitan sa kusina, hanggang sa naging kumikinang na ginto ang mga ito. Ang tagpo na ito ay parang isang malamig na bato na tumama sa kanilang mga puso. Hindi lamang dahil sa pagtuklas na si Ben ang kumuha ng banig, kundi sa paggamit niya nito sa personal niyang kapakinabangan, ang eksaktong dahilan kung bakit ito kinailangang mawala upang mapigilan ang kasakiman. Hindi makapaniwala at labis na nadismaya, tahimik na pumasok sina Aling Delia at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Ben. Nakatayo si Ben, gulat na gulat sa biglaang paglitaw ng kanyang mga kamag-anak. Ben, mahinahon ngunit matatag na sambit ni Aling Delia, habang hinaharap ang kanyang pinsan, na ngayon ay nakatayo sa harap ng banig. Bakit mo ito nagawa? Halata ang pagkataranta ni Ben, ang kanyang mga matay lumipat-lipat mula sa banig patungo sa mga taong nasa harapan niya. Ate Delia, hindi ko alam na ganito ang mangyayari, nauutal niyang tugon, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at takot. Ben, naging dahilan ito ng maraming problema sa ating baryo. Hindi lang ito tungkol sa pagyaman o sa pagkakaroon ng ginto, malumanay ngunit seryoso ang tono ni Aling Delia. Nag-away-away ang marami sa atin dahil sa banig na ito. Napayuko si Ben, at dahan-daang tumulo ang kanyang mga luha. Pasensya na po Ate Delia, sa lahat. Handa akong ituwid ang aking pagkakamali. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang mahalagang pag-uusap sa loob ng tahanan ni Ben. Napagkasunduan nila na kailangan ng wakasan ang paggamit ng banig, hindi lamang para sa kanilang personal na kapayapaan, kundi para sa ikabubuti ng buong komunidad. Si Aling Delia, kasama ang kanyang matatapat na kaibigan, ay handa nang harapin ang mga susunod na hakbang, para sa pagbabalik ng kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang lugar. Sa harap ng kanyang bahay, nagtipon ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan, at mga kapitbahay. Nakahanda na si Aling Delia na tuluyan ng wakasan ang kasakiman at kasamaan, na dulot ng mahiwagang banig sa kanilang komunidad. Hawak ang lalagyan ng gaas, dahan-daang binuhusan ni Aling Delia ang banig, bawat patak ng likido ay tila nagpapagaan sa kanyang damdamin. Alam niyang ang gagawin niya ngayon ay magtatapos sa mapait na yugto ng kanilang buhay. Nang matapos buhusan ng gaas ang banig, sinindihan ni Aling Delia ang banig gamit ang isang lighter. Agad itong lumiyab, ang apoy ay mabilis na lumaganap sa bawat sulok ng banig, at sa loob ng ilang segundo, ang banig ay nagliyab ng malakas. Habang pinapanood ang banig na nasusunog, hindi napigilan ni Aling Delia ang kanyang mga luha. Bawat luha ay sumasalamin sa bigat ng kanyang desisyon, at sa pagkapunit ng kanyang mga pangarap na dala ng banig. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang tamang hakbang. Ito ang kailangan, bulong niya sa sarili. Ito ang paraan para wakasan ang kasakiman sa aking baryo. Tahimik na pinanood ng mga tao ang pagsunog sa banig. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanilang mga mata, ang ilan ay may pagdadalamhati, ang ilan ay may pag-asa. Sa tabi ni Aling Delia, si Mang Densyo ay marahan na tinapik ang balikat ni Aling Delia, bilang pagpapakita ng suporta. Aling Delia, bulong ni Mang Densyo, ang ginawa mo ay hindi madali, ngunit ito ang tama. Mas mahalaga ang ating pagkakaisa kaysa sa anumang yaman. Habang tuluyang natutupok ang banig, lumapit si Ben, ang kanyang mga matay na mumugto sa pagsisisi. Ate Delia, at sa inyong lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, patawarin niyo ako. Nagpadala ako sa kasakiman. Hindi ko naisip ang epekto ng aking ginawa sa ating lahat. Tumingin si Aling Delia kay Ben at ngumiti ng bahagya, kahit ang mga luha ay patuloy pa rin na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ben, lahat tayo ay may pagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo at nagbabago. Tulungan mo kaming buuin muli ang tiwala at pagmamahalan sa ating komunidad. Habang ang huling apoy ay nauupos at ang natitira na lamang ay mga abo, ang mga tao na naroon ay nagkatinginan at nagkaunawaan sa katahimikan. Alam nilang mula sa araw na ito, magsisimula silang muli, hindi bilang mga individual na nagnanais ng yaman, kundi bilang isang komunidad na may malasakit sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa kanilang baryo.
Ang mga tao ay mas nagmalasakit, mas naging bukas sa pagtutulungan. Si Aling Delia, bagamat bumalik sa simpleng pamumuhay, ay masaya at payapa. Alam niyang mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na konsensya at pagmamahal ng kanyang mga kapitbahay kaysa sa anumang karangyaan. Sa araw na iyon, hindi lamang nasunog ang banig kundi pati na rin ang kasakiman na minsang naminsala sa kanilang komunidad. Sa kanilang lugar, naibalik ang tunay na kayamanan, ang pagkakaisa, pagmamahalan, at malasakit sa isa't isa.